Walang kwenta't nakakahiya, isang nakakabalo na biro. Paano ko ba napangasawa ang isang katulad mo? Ninuraan niya ito doon mismo sa family dinner. Ang pagkain at kahihiyan ay naghalo sa isang sandali na napakalupit at nagpatahimik sa lahat. Numingkit ang tawa sa kanyang dibdib habang pinapanood niya itong umiwas, napahiya sa harap ng pamilya, kaibigan, at kasamahan. Ang hindi niya alam, ang hindi napagtanto ng sinuman, ay hindi siya kasing, walang, kapangyarihan tulad ng tila sa kanya. Sa ilalim ng kanyang tahimik na pagtitimpi ay nakasalalay ang isang lihim na lakas, isang nakatagong puwersa na maaaring baligtarin ang mundong ipinagmamalaki niya. At sa sandaling iyon, lumitaw ang unang lamat sa kanyang kayabangan. Nang babae na akala niya ay kaya niyang sirain ay naghahanda ng isang paghihiganti na hindi niya kailanman makikita na paparating. Ito ang kwento ng pagtataksil, nakatagong kapangyarihan, at ang mabagal, hindi maiiwasang pagbangon ng isang tao na minamaliit. Natrayon ay isinasalaysay ito ulit. Terno. Kamihi. Note yung back. Bago tayo magsimula, mayroon akong isang maliit ngunit taos, pusong kahilinan. Taki, subscribe. Ang iyong suporta ang nagpapanatili sa mga kwentong ito na buhay. Sa tuwing click mo ang pindutan na yun, tumutulong ka sa amin na magbahagi ng mga boses na kung hindi man ay makakalimutan at mga kwento na nararapat marinig. At sa mga komento, sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Nahing magkasama, hindi lang tayo nagsasabi ng mga kwento. Pinapanatili natin ang pag-asa na buhay. Anderson Manshore ay kumikinang sa mga gintong ilaw na kumalat sa mga sahig na mamon nito. Ang mga kristal na chandelier ay nakasabit na parang nagyayelong fireworks sa itaas ng dininyon. Ang mahabang mesa ng mahogani na napakintab sa isang salamin ay umaabot mula sa isang dulo ng silid hanggang sa kabilang dulo. Ito ay nakatakda sa mga plato ng porselana, pilak na cutlery, at mga baso na kumikinang sa ilalim ng ilan. Ang hapunan ay nilayon na maging isang pagdiriwang. Ideya ni Richard Dawson, syempre. Gusto niyang ipagmalaki ang kanyang kayamanan, ang pangalan ng kanyang pamilya, at ang kanyang kapangyarihan. Lahat na mahalaga ay naroon. Pangakamag, anak, business partners, matatandang kaibigan. Pinuno nila ang mga upuan ng tawanan, magalang ng ngiti, at mga bulong ng paghangap para sa pamilya Dawson. Sa dulong bahagi ng mesa ay nakaupo si Emma Dawson. Suot niya ang isang malambot na asol na damit, simple kung paasa kumikinang nakasuotan ng ibang mga babae. Ang kanyang maitim na buhok ay maayos na nakatali sa likod ng kanyang ulo, kalmado ang kanyang tindig. Konti lang siyang nagsalita, ngumingiti lang ng magalang kapag may bumabati sa kanya. Para sa marami sa silid, hindi nakikita si Emma. Para kay Richard, mas masahol pa siya kaysa roon. Tumupo si Richard sa ulo ng mesa, itinaas ang kanyang baso ng sa pamilya. Sabi niya ng malakas, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bulwagan. Para sa tagumpay, para sa karangalan, para sa pamana. Inulit ng mga bisita ang toast, kumalabog ang mga baso. Tahimik na itinaas ni Emma ang kanyang baso, matatag ang kanyang kamay. Hindi niya kailangang magsalita. Hindi siya kailanman naging sentro ng atensyon sa bahay na ito. Napansin ni Richard. Palagi siyang napapanin. Rima, sabi niya bigla, ang kanyang boses ay matalim at nakakabasag sa silid. Hindi ka na naman ba magsasabi ng anuman? Ang mga ulo ay lumingon. Ang ilan ay ngumiti ng awkward, ang iba ay napanggap na hindi napapansin. Daang ibinaba ni Emma ang kanyang baso. Naisip ko na sapat na ang mga salita mo, Richard. Sabi niya ng mahina. Isang maliit na ngiti ang umawak sa kanyang labi, ngunit ito ang uri ng ngiti na sinubukan panatilihin ang kapayapaan, hindi ang guluhin ito. Ang tawa ni Richard ay malamig. Siyempre, lagi ang tahimik. Walang sasabihin, walang maidaragdag. Walang silbi sa bahay, walang silbi sa pag-uusap. Sabihin mo sa akin, Emma.
Bakit ka pa nandito? Tumahimik ang silid. Ang mga daliri ni Emma ay kumulong sa kanyang baso, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Si Margaret Dawson, ang ina ni Richard, ay sumandal sa harap. Nakasuot siya ng itim na sutla, ang kanyang kulay, abong buhok ay mahigpit na nakatali, ang kanyang mga mata ay matalim tulad ng mga karayo. Nandito siya dahil pinakasalan mo siya, Richard, sabi ni Margaret. Ang kanyang boses ay nagdadala ng isang tono ng paghamak. Bagaman minsan nagtataka ako kung bakit tanggaling siya sa wala. Mula sa maliit na bahay na iyon, sa plain na pamilya na iyon. Inabi namin sa iyo na hindi siya sapat para sa mga Dawson. Tumigas ang dibdib ni Emma, ngunit hindi siya gumalaw. Sanay na siya sa mga salita ni Margaret. Ang mga ito ay mga kutsilyo na natutunan niyang kunin ng hindi dumudugo sa labas. Ngumisi si Richard, hinikayat ng suporta ng kanyang ina. Sumandal siya sa kanyang upuan, inilat ang kanyang mga brasong. Tamaian. Tinan mo siya na nakaupo doon na parang isang estatwa. Walang tisak, walang charm, walang presensya. Sabihin mo sa akin, Emma, ano ba talaga ang dinala mo sa pamilyang ito? Ano ang ginagawa mo maliban sa umina ng aming hangin at umupo sa aking mesa? Ang mga bisita ay gumalaw ng awkward. Ang ilan ay ibinaba ang kanilang mga mata sa kanilang mga plato. Ang iba ay nagpalitan ng tingin, naghihintay na makita kung gaano kalayo ang pupuntahan ni Richard. Tiningnan siya ni Emma. Nang kanyang boses ay matatag, halos masyadong kalmado. Nagdadala ako ng katapatan, Richard, at respeto. Ang kanyang mga salita ay nakasabit sa hangin, simple, ngunit mabigat. Tumigas ang panga ni Richard. Hindi niya gusto ang kanyang pagiging kalmado. Ginawa siya nitong naramdaman na niloloko, bagaman hindi man lang niya itinaas ang kanyang boses. Tatapatan, sabi ni Richard, tumatawa. Respeto. Huwag mo akong patawani. Walang sinuman dito ang gumagalang sa iyo. Isang mahinang paghina ang lumitaw sa mesa. Ang mga mata ni Emma ay kumisap sandali. Sakit. Sinubukan niyang lunukin ito. Si Claire Adams, na nakaupo sa kaliwa ni Emma, ay mabilis na hinawakan ang kamay ni Emma sa ilalim ng mesa. Sumandal siya ng mas malapit, bumubulong, huwag mong hayaang guluhin kanya. Sumulyap si Emma sa kanyang kaibigan, nagpapasalamat sa aliw. Ang kayumanging mata ni Claire ay tila mainit, mabait. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang tingin kay Richard, may isang bagay na hindi mababasa ang nanatili roon. Isang bagay na hindi napansin ni Emma. Hindi pa tapos si Richard. Tumindi ang kanyang boses, napunot ng malupit na kasiyahan. Wala kang kwenta, Emma. Isang multo sa bahay na ito. Isang dekorasyon na pinagsisisihan kong pinili. Paano ko ba napangasawa ang isang katulad mo? Tumawa siya, ang uwi ng tawa na nilayon upang malakit. Pagkatapos ay dumating ang sandali. Sumandaw si Richard ng bigla, ang kanyang mga lani ay nakakurba sa isang ngiti na matalim at malupit. At nang walang babala, niluraan ng direkta si Emma sa buong mesa. Tumama ang laway malapit sa kanyang plato, ang mga patak ay tumalsik sa kanyang damit. Nanigas sa silid. Nabali ng mga hinihina ang katahimikan. Kumalabog ang mga tinidor laban sa mga plato. Isang katahimikan ang bumagsak, na napakabigat at halos nakakasakal. Umiwas si Emma ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa kanyang danit na nabahiran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng isang beses bago niya pinatatan ang mga ito sa kanyang kandongnan. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Umupo lang siya doon ng tahimik na may kahihiyan na sumusunog sa kanyang dibdib. Tumawa ulit si Richard, mas malakas sa pagkakataong ito, ang kanyang dibdib ay nanginginig sa kasiyahan. Tingnan mo siya. Walang kwenta. Nakakahiyang. Isang nakakabaliw na biro. Miling si Margaret sa kunwaring awa. Ito ang nangyayari kapag nagpakasal ka ng mas mababa sa iyo.
Mahinang tumawa si Daniel Dawson, ang nakababatang kapatid ni Richard, bagaman ang kanyang mga mata ay matalim, nanonood. Nag-isip. Nasiyahan siya sa kahihiyan, ngunit para sa sarili niyang mga kadahilanan. Mabilis na gumalaw si Carl. Kinuha niya ang isang napkin mula sa mesa at sumandan kay Emma. Eto, kunin mo ito, bulong niya. Ang kanyang boses ay malambot, apurahan, halos parang ina. Tinanggap ni Emma ang napkin, pinupunasan ang kanyang damit ng may maliit, kontroladong paggalaw. Huwag kang makinig sa kanya, bulong ni Claire malapit sa kanyang tainga. Mas mahusay ka kay Srito. Mas mahusay kaysa sa kanya. Maligpit na pinindot ni Emma ang kanyang mga labi. Tumaho siya ng isang beses, hindi nagtitiwala sa kanyang boses. Ngunit habang inikot ni Claire ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Richard. Sanday lang. Ang awa sa kanyang muka ay nawala, pinalitan ng isang kislap ng ibang bagay, isang bagay na mapanganib. Pagrang na, pananabik. Nawala ito sa isang iglap, nakatago sa likod ng isang maskara ng katapatan. Ngunit nahuli sa naiyon ng kamera. Ang dining hall ay nanatiling nagyelo sa katahimikan. Ang uri ng katahimikan na pumipilit ng mabigat laban sa dibdib, nakakasakal at hindi mabata. Ang mga tinidor ay nakahiga na hindi nahawakan, ang mga baso ay karahating nakataas, ang mga mata ay nerbiyosong tumitingin sa pagitan ni Emma at Richard. Umupo si Emma ng tahimik, may hawak na napkin, dahang pinupunasan ang kanyang damit. Ang kanyang mukha ay naratiling kalmado, masyadong kalmado, tulad ng isang porcelain mask na nagpipigil sa isang bagyo. Sa loob ang kanyang dibdib ay sumakit sa apoy, kahihiyan, pagtataksil, kalungkutan, ngunit hindi niya hahayaan itong tumulo sa harap nila. Sumandal si Richard, nakakross ang mga baso, nakaangisin na parang isang tao na naniniwala na nanalo siya. Ang kanyang tawa ay nawala sa isang nasisiyahang ngiti. Ayan, sabi niya, malakas para sa buong mensang. Ngayon mukha na siyang nararamdaman niya. Kaawa-awa. Ang ilang mga bisita ay tumingin sa kanilang mga plato, nahihiyang ngunit masyadong takot kay Richard upang magsalita. Nang iba ay pilit na tumawarang nerbiyoso, nagpapanggap na wala itong iba kundi isang tasteles joke kay Margaret Dawson nang unang binaliwala ang katahimikan. Bumunto, hinina siya, inuugoy ang kanyang ulo ng peken pakikiramay. Emma, dear, baka dapat ka nang umalis. Malinaw na hindi ka fit para sa kumpanya ngayong gabi. Ang mga salita ay pumuto na parang isang talim, sinabi ng may sinadga na kalupitan. Ang mga mata ni Margaret ay kumislap sa kasiyahan na parang naghihintay siya ng maraming taon para sa sandaling ito. Daang itinaas ni Emma ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay nakakulong kay Margaret, kalmado, ngunit hindi natitinag. Salamat sa iyong pag-alala, sabi niya, nang mahina. Ngunit ayos na ako. Ang kanyang boses ay banayad, ngunit ang katatagan sa ilalim nito ay nagpaikot sa iyang mga ulo. Saglit lang, ang ngiti ni Margaret ay aalangan. Tuwawa si Daniel Dawson, inikot ang alak sa kanyang baso. Oh, sige na, ina. Sabi niya. Hayaan mo siyang manatili. Bihirang libangan. Hindi kami nakakakuha ng ganitong uri ng palabas araw-araw. Nang kanyang ngiti ay matalib, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kalokohan. Sinampal ni Richard ang mesa, tumatawa sa sinabi ng kanyang kapatid. Eksaktong. Hayaan mo siyang manatili. Ayaang, ng lahat na makita kung ano ang hitsura ng isang failure ng isang asawa. Ang mga daliri ni Emma ay kumuyong sa napkin sa kanyang kanlangan, ngunit wala siyang sinabi. Ang katahimikan ay ang kanyang tanging sandata sa sandaling iyon, bagaman mukha itong pagsuko sa lahat. Sumanda ulit si Claire, bumubulong ng apurahan. Emma, hindi mo kailangang umupo dito at kunin ito. Maaari tayong umalis na yon. Hayaan sila mabulunan sa kanilang kalupitan. Tinikot ni Emma ang kanyang ulo ng bahagya, mahina ang kanyang boses. Kung aalis ako, Lar, mananalo sila. Hindi ko ibibigay sa kanila iyan.
Ang puso ni Claire ay ngumila sa awa at iba pa na ayaw niyang pangalanan. Hinangaan niya ang tahimik na lakas ni Emma. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay bumalik kay Richard, ang paghanga ay lumipat. Umupo siya doon, tumatawa ng buong lakas, nagmamay-ari kasilid ng walang takot. Ang kapangyarihan ay may dayin mula sa kanya, kahit sa kanyang talupitan. Nagdulot ito ng isang bagay na mapanganib sa loob niya. Ang hapunan ay nagpatuloy, bawat sandali ay makapal sa tensyon. Ang mga tagapaglingkod ay maingat na gumalaw, natatakot na akit ng atensyon. Sinubukan ng mga uusap na ipagpatuloy ngunit patuloy na namamatay sa anino ng nangyari. Si Richard, gayunpaman, ay umunlad dito. Itinaas niya ang kanyang baso ulit, nakangisi. Para sa aking mahal na asawa, sabi niya nang puyang, ang matapat, pinakatahimik na babae sa mundo. Naway hindi siya kailanman magsalita, at naway hindi siya kailanman maging mahalaga. Nang ilang nerbiyosong tawa ay lumabas sa paligid ng mesa, bagaman ang karamihan sa mga bisita ay nanatiling tahimik. Walang sinuman ang naglakas, loob na harapin siya. Itinaas din ni Emma ang kanyang baso, matatan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nagwalis sa buong mesa, sa ibabaw ni Richard, Margaret, Daniel, at sa mga bisita na tumalikod sa kahihiyan. Ang kanyang mga labi ay kurbado sa pinakamahina ng mga ngiti. Para sa pamilya, sabi niya ng simple, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at matatag. Ang mga salita ay plain, ngunit may isang bagay tungkol sa paraan ng kanyang pagsasabi sa kanila na nagpatahimik sa tawa. Itong sa kanyang katahimikan ay may isang tahimik na pagsuway na walang sinuman sa kanila ang makapangalanan. Ang ngisi ni Richard ay aalangan sa unang pagkakataon, sandali nang. Umubo si Margaret sa kanyang napkin. Tinatakpan ang kanyang sumingkit ang mga mata ni Daniel, intriga. Nakaramdam si Claire ng panginginig na tumakbo sa kanya. Ang pagiging kalmado ni Emma ay ginulo siya, bagaman hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, binibigyan ang mga daliri ni Emma ng isang maliit na pisil. Mas malakas ka kaysa sa hitira mo, bulong niya. Hindi sumagot si Emma. Hindi niya kailangang. Nang sa wakas ay natapos ang hapunan, mabilis na tumayo ang mga bisita, sabik na makatakas ang nakakasakal na tensyon. Nagbulungan sila habang umaalis, nagnanakaw ng tingin kay Emma, ang ilan ay may awa, ang ilan ay may paghuhusdang. Kumalis si Margaret sa silid na nakataas ang kanyang ulo, nasisiyahan. Tumigil si Daniel, nakangisi kay Emma na parang siya ay isang diliw na palaisipan. Lumabas si Richard, tumatawa ng malakas kasama ang ilang mga kaibigan, ang kanyang braso ay nakasabit sa isa sa kanila, na parang hari ng kanyang kastilyo. Nanatili si Emma na nakaupo hanggang sa umalis ang huli sa kanila. Nanging si Claire lang ang nanatili sa tabi niya. Emma, sabi ni Claire ng mahina, nakayoko sa tabi ng kanyang upuan. Humihingi ako ng paumalin. Hindi mo nararapat iyon. Dahang tiniklop ni Emma ang napkin, tinilagay ito sa mesa. Tiningnan niya ang kanyang kaibigan na may kalmado. Matatag na mata. Huwag kang sorry para sa akin, Claire. Sabi niya. Save mo ang iyong kalungkutan para sa kanila. Umurap si Claire, nagulat. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Emma. Pinapantay ang kanyang damit. Ang kanyang mga pagdalaw ay maganda, sinadya. Hindi siya mukhang basad, tahimik lang, nanonood nila. Isang araw, sabi ni Emma ng mahina, halos sa sarili. Parehong mga tao na tumatawa ay mabubulunan rito. Naputol ang hininga ni Claire. Hindi niya naintindihan ang bigat sa likod ng mga salita, ngunit nanatili ang mga ito sa kanyang dibdib na parang isang babala. Lumabas si Emma sa bulwagan, tuwid ang kanyang likod, buo ang kanyang dignidad sa kabila ng mansya sa kanyang damit. Sumunod si Claire. Ang kanyang mukha ay pulit sa pagitan ng katapatan kay Emma at ang lihim na paghila na naramdaman niya tuwing malapit si Richard. At sa isang lugar sa loob niya,
Si Emma ay nagdala ng isang apoy na walang sinuman sa mesang iyon nang makita. Hindi pa, kung hindi ka panad, subscribe. Gusto naming sumalisa sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng subscribe. Sa pamamagitan ng aming mga kuwento, bumubuo kami ng pag-asa at nagbibigay ng isang kinabukasan sa mga bata at babae na naabuso sa buong mundo. Hikayatin kami sa pamamagitan ng subscribe at on ng iyong notification bell upang hindi mo makaligtaan ng isang kuwento na mahalaga. Ipaalam din sa amin sa mga komento. Saan ka nanonood, at paano nagsalita sa iyo ang kuwentong ito? Tahimik ang bahay pagkatapos ng hapunan. Umalis ang mga bisita, ang kanilang mga bulong ay dilala sa gabi, ngunit ang echo ng tawa ni Richard ay nadming pa rin sa tainan ni Emma. Dahan siyang gumalaw sa walang laman ng mga bulwagan ng mansyon. Ang kanyang damit ay bahagyang nabahiran pa rin, ang kanyang mukha ay hindi mababasa. Pumasok siya sa kanyang pribadong study, isang maliit, mainit na silid, na nakatago sa dulong bahagi ng bahal. Hindi tulad na natitirang bahagi ng mansyon, na sumisigaw ng kayamanan at pagmamataas, ang silid na ito ay simple. Ang mga istante ng mga libro ay pumuno sa mga dingding. Ang isang kahoy na desk ay nakatayo sa tabi ng bintana, at isang solong lampara ay kumikinang sa malambot na ilaw. Ito ang tanging espasyo sa Dawson Estate na naramdaman na sa kanya. Umupo si Emma sa desk at ililagay ang kanyang mga kamay ng flat sa ibabaw. Nanginginig ang kanyang balikat ng isang beses, ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili. Walang luha ang bumagsak. Hindi niya ibibigay kay Richard ang kasiyahan ng pagbasag sa kanya, kahit sa pribado. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik, laban sa kanyang kalooban, sa mga alaala. Tumayo siya sa pasilyo ng opisina ni Richard 2 taon na ang nakalipas, nagyelo. Sa pamamagitan ng kalahating bukas na pinto, narinig niya ang mahinang bulong ng mga boses na sinundan ng tawanan. Ang tawa ng isang babae, bata, maliwanag, mapaglaro. Itinulak niya ang pinto ng sapat upang makita. Nakatayo si Richard, sa likod ng kanyang guest, ang kanyang mga kamay ay nasa paligid ng baywang ng isang babae na may mahabang kulay, nintong buhok. Si Vanessa, ang kanyang sekretarya. Ang kanyang mga labi ay nakadiin sa kanya, ang kanilang tawa ay nakatali sa mga halik. Tahimik na narasag ang puso ni Emma, ngunit hindi siya pumasok. Dahan niyang isinara ang pinto, idiniin ang kanyang kamay sa kanyang bibig upang pigilin ang walang tunog na iyak. Nang gabing iyon, hinarap niya si Richard. Ino siya. Tanong niya ng tahimik, nakatayo sa kanilang bedroom doorway. Hindi man lang umiwas si Richard. Umupo siya sa kama, binubuksan ang kanyang kamiseta. Huwag kang magsimula, Emma. Ikaw ay boring. Siya ay exciting. Katapusan ng kwento. Tumigas ang kanyang lalamunan. Ikaw ang aking nasawa, at ikaw ang aking pasanin, sabi ni Richard ng malamig. Huwag mo akong lektuhan. Napat ka pang manin nagpapasalamat na pinanatili kita rito. Tumalikod si Emma. Matigas ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay dumudugo ng tahimik. Ang alaala ay nasunog na parang isang petlat na hindi niya kailanman mapapagaling. Ang isa pa ay sumunod, ang isang mas masakit pa. Isang taon pagkaraan, umupo si Emma sa tapat ni Margaret sa malaking living room. Natagpuan niya ang lakas ng loob na magsalita. Motor Dawson, sabi niya ng mahina. Si Richard ay. Siya ay hindi tapat. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi makita ito. Sumitsit si Margaret ang kanyang tiyanang kalmado. Ang kanyang pilak na kutsa nga ay kumalabog laban sa tasa. Pagkatapos ay inilagay niya ito at tumingin ng diretso kay Emma sa mga mata. Mas mahusay si Vanessa para kay Richard. Sabi niya ng malamig. Mayroon siyang charm, ambisyon, presensya, mga katangian na kulang sa iyo. Ang mga labi ni Emma ay naghiwalay sa gulat. Inaaprobahan mo iyon. Sumandal si Margaret sa kanyang upuan, sumingkit ang kanyang mga mata. Emma, hindi ka kailanman naging tama para sa pamilyang ito. Nanggaling ka sa wala, at wala ang dinala mo.
Kung nakahanap si Richard ng kagalakan sa ibang lugar, bakit ko siya pipigilan? Ibinaling ni Emma ang kanyang tingin, ang kanyang puso ay nababasag sa ilalim ng bigat ng mga salitang iyon. Napagtanto niya noon na sa bahay na ito, wala siyang mga kaalyado. Ang alaala ay naglaho. Umupo si Emma sa kanyang studying na yon, nakatitig sa malambot na kislap ng kanyang lampara. Malalim ang mga pilat, ngunit sila ay nakatago, dinala kung saan walang sinuman ang makakakita sa kanila. Ang katok sa kanyang pinto ay nagulat sa kanya. Pumasok. Sabi ni Emma ng tahimik. Bumukas ang pinto at pumasok si Clay. Isinala niya ito sa likod niya, nagdadala ng 2 mug ng tsa. Ang kanyang ngiti ay mainit, ang kanyang mga mata ay malambot. Naisip ko na maaari mong gamitin ito, sabi ni Claire. Inilahagay ang 1 mug sa desk sa harap ni Emma. Ang mga labi ni Emma ay kumurba sa isang maliit, pagod na ngiti. Salamat. Umupo si Claire sa tabi niya. Kumusta ka? Nad. Alinlangan si Emma, pagkatapos ay bumuntong, hinina. Nasakin. Siyempre masakin. Ang tratuhin ng ganyan sa harap ng lahat. Hindi yun isang bagay na makakalimutan mo. Inabot ni Carl. Niyayakap ang mga balikat ni Emma. Niyakap niya siya ng mahigpit, ang kanyang boses ay nakakaalim. Hindi mo nararapat ito, Emma. Siya ay malupit. Siya ay bulad. Maas karapat, dapat ka. Sumandal si Emma sa yakap, hinahayaan ang sarili niyang magpahina sandali. Minsan, nagtataka ako kung ano ang ginawa kong mali. Kumalis si Claire. Hinawakan ang mga kamay ni Emma. Wala kang ginawang mali. Pabuti ka. Masyadong mabuti para sa kanya. Kung hindi niya yun makita, siya ang nawalan. Ang mga mata ni Emma ay lumuha, bagaman walang luha ang bumagsak. Tumango siya ng dahan. Salamat, Claire. Ikaw lang ang nakatayo sa tabi ko. Ngumiti si Claire ng marahan, pinisil ang kanyang mga kamay ulit. Ngunit nang tumalikod si Emma, ang mga mata ni Claire ay lumipat. Ang init ay nawala sandali, pinalitan ng pag-iisip. Nad, iisip na siya kay Richard, sa kanyang malakas na boses, ang kanyang kumpiyansa. Ang paraan ng pagmamay-ari niya sa bawat silid na pinasukan niya. Umurap siya, tinatago ito ng mabilis sa likod ng isa pang malambot na ngiti. Sa ngayon, lalaruin niya ang papel ng tapat na kaibigan. Ngunit ang mga lamat sa kanyang katapatan ay nagsimula ng magpakita. Ang mansyon ay naging tahimik habang lumalalim ang gabi. Si Emma ay umatas sa itaas, iniiwan si Claire na iisa sa study sandali. Umupo si Claire doon, nakatiting sa kalahating walang laman na mug ng tsa. Ang kanyang mga daliri ay sinusundan ang gilid ng tasa habang ang kanyang mga iniisip ay lumilipad pabalik kay Richard. Nakikita pa rin niya siya sa ulo ng mesa, tumatawa, walang takot, makapangyarihan. Kahit sa kanyang kalupitan, tinutos niya ang bawat mata sa silid. At si Claire, bagaman kinasusukraman niya ang kanyang sarili para rito, ay nakahandang ng pagmamadali sa kanyang dibdib habang pinapanood niya siya. Ginawa niya itong naramdaman na isang bagay na hindi kailanman magagawa ni Emma. Nang bumalik si Emma, nagpaalam si Claire, kinasabing kailangan niya ng pahinga. Ngumiti si Emma ng mahina, nagpapasalamat sa kumpanya ng kanyang kaibigan, at hinayaan siyang umalis. Ngunit hindi si Claire, nagtungo sa kanyang guest room. Naglakad siya sa koridor at lumabas sa gilid ng pinto patungo sa hardin. Ang hangin sa gabi ay malamig, ang fountain sa courtyard ay bumubulong ng mahina. At naroon siya, si Richard, nakasandal sa pader na bato, naninigarilyo ng isang sigang. Dumating ka, sabi niya ng may tusong ngiti, ang kanyang boses ay mahina at makinis. Paputo lang hining na Claire. Iniling mo sa akin. Sumulong si Richard, ang kislap ng siga ay nagpapaliwanag sa kanyang matalim na tampo. Hindi ako naiintindihan ni Emma, Claire. Hindi niya kailanman naintindihan. Palaging tahimik, tapaka, walang silbi.
Ngunit ikaw, dinampian niya ang kanyang kamay ng magaan sa kanyang braso. Mas naiintindihan mo ako kaysa sa nagawa niya. Bumilis ang puso ni Claire. Gusto niyang itulak siya palayo, ngunit sa halip ay nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga salita ay lumubog sa kanya na parang pulot na nilagyan ng lason. Palagi siyang kaibigan ni Emma. Ngunit sa sandaling ito, hinayaan niya ang sarili niyang maniwala na siya ay naiiba, espesyal. Hindi mo dapat sabihin ang mga bagay na ganyan, bulong niya, bagaman ang kanyang boses ay walang conviction. Ngumisi si Richard. Bakit hindi? Nakita mo na. Pahina si Emma. Wala siya kung wala ako. At ikaw. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, mabagal at sinadya. Mas karapat, dapat ka kaysa sa nakatayo sa kanyang anino. Nahirap lumunok si Claire. Ang kanyang puso ay napunit. Siya ang kaibigan ko. Sumandal si Rizar ng mas malapit, ang kanyang bonset ay isang bulong, ngunit pinipilit ka niyang pababa. Nasayang ka sa kanyang tabi. Ngunit sa akin, hilayaan niya ang mga salita na nakasabit, hindi natapos, mapanganib. Nanginginig ang hininga ni Claire. Numalikod siya, ngunit hindi siya umatlas. Sa isang lugar sa loob, may isang linya na natawid. Bumalik ka bago ka makita ng sinuman, sabi ni Richard sa wakas, pinindot ang siga sa fountain. Ngunit tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Tumango si Claire ng mahina at bumalik sa loob, ang kanyang isip ay umiikot. Sinabi niya sa sarili na ito ay mga salita lang, isang sandali lang. Ngunit dinala niya ang mga ito kasama niya na parang isang lihim na apoy, isang magiging mas maliwanag sa paglipas ng panahon. Sa itaas, umupo si Emma ng man, isa sa kanyang study ulit. Naglabas siya ng isang maliit na susi mula sa kadena na suot niya sa ilalim ng kanyang damit at binuksan ang ilalim na drawer ng kanyang bag. Sa loob ay nakasalansan ng isang tumpok ng maayos na nakatali na mga dokumento na nakatago sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa mga papeles ng marahan, halos may paggalang. Ang mga dokumento ay patunay ng kanyang tahimik na lakas, ang mga kontrata, ang mga shares, ang mga signed agreements na gumawa sa kanya na tunay na majority owner ng Dorson Enterprises. 70.0% ng kumpanya ay sa kanya, bagaman walang sinuman ang nakakaalam nito. Naalala niya ang araw nilang taon na ang nakalipas ng halos bumuo ang negosyo ni Richard. Tumakas ang mga investor, nagpatong ang mga utang, at ang kanyang imperyo ay nakatayo sa gilid ng kapahamakan. Si Ricard ay desperado, galit, at takot. Hindi niya kailanman nalaman na ang mana ni Emma, maingat na nakatago mula sa kanya, ay ang lakarin na nagligtas sa lahat. Ibinuhos niya ang kanyang kapalaran sa kumpanya sa ilalim ng ibang pangalan, tahimik na sinigurado ang pagmamay-ari habang hinayaan siyang maniwala na nakabangon siya sa pamamagitan ng kanyang sariling kinang. Inisip ni Richard na itinayo niya ang Dorsal Enterprises. Inuri ni Morderet ang kanyang genius. Indit ni Daniel ang kanyang posisyon at pinalakpakan siya ng mundo bilang isang taong may kapangyarihan. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam ng katotohanan na ang imperyo na sinama nila ay nakatayo sa tahimik na sakripisyo ni Emma. Tinitigan niya ang mga papeles, kalmado ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay hindi mababasa. Taya niya siyang sirain sa isang salita. Taya niyang alisin ang kanyang pagmamataat, ang kanyang kayabangan, ang kanyang mga kasilungalingan. Ngunit hindi pa. Isinala ni Emma ang drawer ulit, ibinabalik ang susi sa ilalim ng kanyang damit. Dahan siyang tumayo. Ang kanyang refleksyon sa bintana ay nakatingin pabalik sa kanya. Akala niya mahina siya. Akala ni Claire siya ay marupok. Akala ni Morderet siya ay walang kuwentang. Kahit si Daniel ay naniniwala na siya ay hindi nakikita. Lahat sila ay nagkamali. Pinatay ni Emma ang lampara at imakbang sa pasilyo. Madilim ang bahay, ngunit sa loob niya ay may isang bagay na naghimulang lumiwalad. Ang mga pilat ay nandoon pa rin, nakatago, malali. Ngunit ang mga pilat ay patunay ng kaligtasan.
At sa lalong madaling panahon, ang kaligtasan ay magiging iba. Ang lungsod ay buhay ng gabing iyon, ang sikilay nito ay kumikinang laban sa kalangitan sa gabi. Ang Dorson Enterprises ay nag-organisa ng isang corporate dala upang ipagdiwang ang isang bagong partnership din. Ang mga bisita na nakasuot ng kumikilang na gaon at matalim na suot ay pumuno sa hotel ballroom. Ang musika ay lumulutang sa hangin na parang sotila. Dumating si Emma ng tahimik ng kanyang maitim na berdeng damit ay katamtaman kumpara sa kumikinang na daw sa paligid niya. Nanatili siya malapit sa likod ng silid, kontento na iwasan ang spotlight. Ngunit gaano man niya kagustong makihalubilo, hindi niya maiiwasan ang mga bulungan. Sinigurado iyan ni Richard. Pumasok siya sa ballroom kasama si Vanessa sa kanyang braso, ang kanyang gintong buhok ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nagsuot siya ng isang mapangahas na pulang damit. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa manggas ni Richard na paang nararapat siya roon. Tumawa si Richard ng malakas, nakikipagkamay, humahalik sa pisngi, ipinakikiyara si Bene sa lapahang siya ang tunay na asawa. Nang gabing iyon, sa boardroom sa itaas, ang mood ay lumipat. Kakatayo si Richard sa ulo ng mesa kasama si Daniel sa kanyang tabi. Umupo si Margaret ng may pagmamalaki. Nakataas ang kanyang baba. Si Claire ay nanatili sa likuran, ang kanyang presensya ay tahimik ngunit pareho. Naglakad si Richard habang ipinaliwanag niya ang kanyang mga bagong plano sa pagpapalawak. Magbubukas kami ng mga sanay sa ibang bansa, Europa, na siya. Ito ang oras upang itulak, upang ipakita sa mundo na ang Dorson Enterprises ay hindi matitinag. Sumimangot ang isa sa mga direktor. Ito ay peligroso. Nang finanses ng kumpanya ay hindi sapat na marakas para sa ganoong agresibong paggalaw. Kung ito ay mabibigo, maaari tayong, pinutol siya ni Richard ng may matalim na tawa. Kung ito ay mabibigo, ang pagkabihigo ay hindi umiiral sa ilalim ng aking pangalan. Ikaw ay kasama ko o laban ka sa akin. Sumandal si Daniel. Nakangisi. Masyadong mainat ang matatandang lalaki, Richard. Hindi nila nakikita ang nakikita natin. Kunin ang panganib. Kung mas malaki ang gamit, mas malaki ang kaluwalhatian. Lumaki ang dibdib ni Richard sa pagmamatas. Tumingin siya sa paligid ng silid, nangangaha sinuman na makipagtalo. Walang sinuman ang gumawa. Si Emma na nakaupo ng tahimik sa dulong bahagi ng mesa, ay nakatiklop, ang kanyang mga kamay sa kanyang kandangan. Nakikinig siya, ngunit wala siyang sinabi. Ang kanyang katahimikan ay nagpamukha sa kanya na hindi nakikita, na nababagay sa kanya sa ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin, nanonood sa bawat salita, bawat walang, inat na desisyon. Nang matapos ang pulong, nagmamadali si Richard sa tabi niya na parang siya ay hangin. Kumapit si Marielesa sa kanyang braso. Bumubulong sa kanyang tainga. Sumunod si Margaret ng malapit, pinupuri siya na parang siya ay isang hari. Ngumisi si Daniel na parang siya ang lihim na kamay na humihila sa mga sip. Nanatili si Emma na nakaupo sandali. Ang kanyang kalmado na mukha ay walang ipinahiwatig, ngunit sa loob ay nararamdaman niya ang pagbuo ng bagyo. Ang gala ay natapos ng uli, ngunit nanatili si Richard sa Hotel Soy kasama si Vanessa. Nagbalik si Emma sa mansyon ng mag-isa, ang kanyang driver ay tahimik habang dinadala siya sa mga kalye ng gabi. Nakatitig siya sa bintana. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Sa tuwing ipinagmamalaki ni Richard si Vanessa, hindi lang ito isang pagtataksil. Ito ay isang deklarasyon sa mundo na si Emma ay hindi mahalaga. Bumalik sa mansyon, pumasok si Claire sa silid ni Emma. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang boses ay malambot. Hindi mo dapat mabuhay ng ganito, Emma. Inuumilyay ka niya sa harap ng lahat. At si Margaret, pumiling siya, nandidiri sa kanyang tono. Linato ka nila na parang wala ka. Itiniklop ni Emma ang kanyang mga kamay. Pasakit ko. Ngunit ang iwanan siya ay mas nasakit pa. Lahat sila ay magsasaya kung aalis ako. Hindi ko ibibigay sa kanila iyan. Niyakap siya ni Claire ng mahigpit. Bumubulong, palagi akong nandito.
anuman ang mangyari. Ngunit nang umalis si Claire sa silid ni Emma, ang kanyang mga hakbang ay dinala siya sa koridor patungo sa guest lounge kung saan madalas na natili si Richard kapag bumalik siya ng huli. Natagpuan niya siya roon na umiinom ng whiskey, maluwag ang kanyang kurbata. "Dapat kasama mo ang asawa mo," sabi ni Claire ng tahimik. Ngumisi si Richard. "Ng asawa ko. Huwag mo akong patawanin." Si Emma ay denmark. Hindi siya nagsasalita, hindi lumalaban, hindi man lang humihina ng buhay sa isang silid. Nandoon lang siya. Inadat ni Claire ang kanyang labi. Nasasaktan siya. Sumandal si Richard ng mas malapit, ang kanyang boses ay bumababa ng mahina. "At tapos na akong magpanggap na nagmamalasakit. Magpapalako pa sa dibosyo sa lalong madaling panahon." Naputol ang hinila ni Claire. "Diborsyo? Oo." Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kayabangan. "Nagsalita na ako sa mga abogado." Naiiwan si Emma na may mumu. Tatayo si Vanessa sa tabi ko, at sa wakas ang pamilyang ito ay magiging tulad ng nararapat. Hinawakan niya ang baba ni Claire, nang ang kanyang ngiti ay masama. "Ngunit sino ang nakakala? Baka may mas nalaking lugar pa sa iyo nito, Claire. Hindi katulad niya. Naiintindihan mo ako. Nakikita mo ako." Nanigas si Claire. Ang kanyang puso ay bumibilis sa kanyang dibdib. Gusto niyang maniwala sa kanya. Gustong maniwala na mas higit siya kaysa sa isang pound sa kanyang mga laro. Tumango siya ng mahina, masyadong nanginginig upang magsalita. Nang sumunod na hapon, tahimik ang mansyon. Si Emma ay nasa kanyang study, nagtatrabaho sa mga papeles. Umalis siya sandali upang sagutin ang isang tawag, iniiwan ang pento ng bahagya. Dumaan si Claire, hinaya ng kuryosidad. Pumasok siya, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa depth. Ang isa sa mga drawer ay hindi sarado ng lubusan. Yumuko siya, hinala ito. Sa loob ay nakasalansan ng mga folder at papeles ng maayos. Binaliktad niya ang isa, ang kanyang mga kilay ay kumulot habang sinusuwi niya ang mga nilalaman. Shareholder certificate, kontrata. Lumigat ang kanyang dibdib habang sinuswi niya ang mga salita, ngunit umiling siya ng mabilis. Hindi ito pwedeng maging totoo. Isinara niya ang folder at ibinalik ito sa lubdang. Para sa kanya, wala itong iba kundi ang pantasya ni Emma, isang desperadong koleksyon ng mga papeles na nilayon upang aliwin ang kanyang sarili habang inaalis ni Richard ang kanyang dinidad. Tumawa si Claire ng mahina, halos naawan sa kanyang kaibigan. Umalis siya sa silid ng walang isa pang pag-iisip, hindi kailanman napagtanto na hinawakan lang niya ang pinakadakilang sandata ni Emma sa kanyang mga kamay. Nang gabing iyon, host si Richard ng isa pang business dinner. Sa pagkakataong ito ay mas maliit at mas matalik. Umupo si Vanessa sa tabi niya, kumikinang sa paghanga. Kumalabog ni Margaret ang kanyang baso, pinupuri si Vanessa bilang ang perpektong babae upang kumatawan sa mga Dorson. Sumandal si Daniel kay Richard, bumubulong tungkol sa matapang na plano sa pagpapalawak sa ibang bansa. At si Emma. Umupo siyang tahimik ulit, hindi nakikita sa sarili niyang bahay. Nanatili si Claire malapit kay Richard, bumubulong sa kanyang taina, pinapakain siya ng chismis ng marupok na estado ni Emma, pinipita siya bilang mas mahina kaysa dati. Ang bawat tawa, bawat ngisi, bawat pagtataksil ay nakasalansan kay Emma na parang mga batola ni Lion upang ilibing siya ng buhay. Ngunit hindi siya himuko. Ang kanyang katahimikan ay naging mas nabigat, mas matalin, tulad ng ilang talim na naghihintay sa kanuban nito. Akala nila siya ay walang kapangyarihan. Akala nila siya ay nakulong. Ngunit ang katahimikan ni Emma ay hindi pagkatalo. Ito ay paghahanda. Nang boardroom ng Dorson Enterprises ay kumikinang sa mga dingding na salamin, pinakintab na saig, at mahabang mesa ng bakal na nagpakita ng sikilay ng lungsod sa labas. Ang araw ng umaga ay pumuputol sa matataas na bintana,
nagrahagis ng matalim na sinag sa buong silid. Nang bawat upuan ay napuno ng mga shareholder, executive, at advisor. Mahina ang kanilang mga boses habang naghihintay sila na magsimula ang pulong. Sa ulo ng silid, nakatayo si Richard Dawson ng matangkad sa isang tailored sword. Ang kanyang ngiti ay malawak, kumpiyansa, ang kanyang dibdib ay umumbok na paang ang imperyo ay nakayuko na sa kanyang kalooban. Nakaupo si Vanessa ng malapit, perpetong estilo sa kanyang punang damit, ang kanyang kamay ay umahaplos sa kanyang daso bawat ilang sandali. Umupo si Margaret sa tabi nila, ipinagmamalaki at mayabang, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa kasiyahan. Sumandal si Daniel sa kanyang upuan na may ngiti na nagpapahiwatig ng mga lihim na siya at si Richard nang ang nagbabahagi. At pagkatapos ay nandoon si Emma. Umupo siyang tahimik sa dulong bahagi ng mesa, tuwid ang kanyang tindig, kalmado ang kanyang mukhang. Suot niya ang isang simpleng itim na damit. Walang marangya. Walang malakas. Para sa karamihan sa silid, mukha siyang hindi nababagay, masyadong plain, masyadong tahimik, masyadong hindi nakikita para sa isang pulong na napakahalaga. Umupo si Claire malapit kay Magen, nakasandal sa harap na may ngisi na hindi kailanman umalis sa kanyang labi. Bawat sandali, ang kanyang mga mata ay lumilipad di Richard, nagugutom para sa pagkilala na bihirang ibinigay niya. Itinaas ni Richard ang kanyang mga kamay, uutos ng katahimikan. Ladies and gentlemen, nagsimula siya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamataas. Ngayon ako ay nakatayo sa harap ninyo hindi lang bilang ang ulo ng Dawson Enterprises, kundi bilang ang lalaki na magdadala sa kumpanyang ito sa mga taas na hindi kailanman naisip. Lumabas ang palakpakan, na pinangunahan ni Margaret at Daniel. Pumalakpak si Vanessa parang ang bawat salita ay musika. Lumawak ang ngisi ni Richard. Nagpapalawak tayo. Ang Dawson Enterprises ay hindi mananatiling nakakulong sa bansang ito. Nilipat tayo sa Europa, Asya, at higit pa. Mga bagong samay, bagong merkado, bagong dominasyon. Sa wakas ay malalaman ng mundo ang buong kapangyarihan ng ating pangalan. Naglakad siya habang nagsasalita, ang kanyang boses ay lumalakas, mas mataling. May mga panganib. Magiging mabigat ang gastos. Ngunit ang kasaysayan ay pumapabos sa matapang. At ako ay matapang. Ako si Dawson at susundin ng Dawson Enterprises ang aking pananaw. Napuno ang silid ng palakpakan ulit, bagaman hindi lahat ng mukha ay mukhang kumbinsido. Ang ilan ay buwamulong ng tahimik, ang pagdududa ay nakatago sa ilalim ng magalang na ngiti. Itinaas ni Margaret ang kanyang baba, nakangiti sa kanyang anak. Brilliant, Richard. Ipagmamalaki ka ng iyong ama. Sumandal si Daniel, ang kanyang bulong ay sapat na malakas para marinig ni Richard. Baliwalain mo ang mainat. Itulak mo. Sila ay magpapahinumad kapag dumating ang mga profin. Tumango si Richard, absurd sa papuri. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Emma sa dulong bahagi. Hindi siya pumalakpak. Hindi siya gumalaw. Umupo lang siya. Nanonood sa kanya ng may pagiging kalmado na nagpagulo sa kanya sandali. Binaliwala niya ito ng mabili. Emma. Sabi niya ng malakas, iginurit ang atensyon sa kanya. Sabihin mo sa akin, approve ka ba o mananatili kang tahimik tulad ng dati, nagpapanggap na mahalaga ka? Tumawa ng mahina ang silid, hinikayat ng kanyang panunuya. Umiling si Margaret, bumuntong, hinina ng may peking awa. Sumandal si Claire ng mas malapit sa mesa, lumawak ang kanyang ngisi. Daang tumayo si Emma, ang bawat paggaraw ay kontrolado, sinadga. Tumayo siya na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa harap niya, kalmado ang kanyang mukha, matatag ang kanyang boses. Richard, sabi niya ng mahina, ngunit ang kanyang mga salita ay dinala sa buong silid. Hindi ako magpapanggap. Ngumisi siya. Sa wakas, nagsasalita ang multo. Ang mga mata ni Emma ay nagwali sa buong mesa, hinahawakan ang bawat shareholder.
bawat executive. Pagtatapos ay inilagay niya ang isang folder ng marahan sa mesa. Inilalabas ito patungo sa sentro. Nagsasalita ka ng matapang na pananaw. Nagsasalita ka ng dominasyon, ngunit nakalimutan mo ang isang bagay na mahalaga. Ang silid ay naging tahimik. Lahat ng mata ay lumipat sa kanya. Binuksan ni Emma ang folder, inilalabas ang mga dokumento, shareholder certificates, mga kontrata, selyadong kasunduan. Ang kanyang kamay ay nakahiga ng magaan sa mga ito habang nagsasalita siya. Naku ang nagmamay, ari ng Dorson Enterprises, sabi niya ng malinaw. 70% nito. Pahinarang silid. Sumiklab ang mga bulungan na parang isang bagyo. Ang mga mukha ay luminon sa gulat, hindi paniniwala, pagkalito. Nanigas si Richard. Ang kanyang tawa ay nagsimula, mahina sa una, pagkatapos ay lumakas. Ito ay katawa. Tawa. Isang biro. Emma, umupo ka bago mo ipahiya ang sarili mo. Gumawa si Cyril. Ikinakaway ang kanyang kamay ng may pagbaliwala. Nilusyonal. Siya ay desperado. Huwag nating sayangin ang ating oras. Hindi umiwas si Em. Maaari kayong tumawa, maaari kayong manuya, ngunit ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng inyong pahitulot upang umiral. Inilabas niya ang mga dokumento patungo sa pinakamalapit na board member. Pero-refi ang mga ito. Bawat pirma, bawat salyo, bawat kontrata. Ang kumpanya na sa tingin mo ay itinayo ni Richard, ang kumpanya na pinupuri mo, ito ay nakatayo dahil sa akin. Ang aking mana ay nagliligtas dito mula sa pagbagak taon na ang nakalipas. Nang aking pamumuhunan ay napapanatili nito lang matatag na yon. Kung wala ako, matagal nang gumuho ang Dorsal Enterprises. Pabilis na ipinasa ang mga dokumento mula sa kamay patungo sa kamay. Lumawak ang mga mata, nanginginig ang mga boses habang ang katotohanan ay naging hindi may kakaila. Ang isang direktor ay tumingin sa itaas, maputla. Ito ay totoo. Ang mga ito ay valid. Si Emma daw ang majority shareholder. Sumabog ang scene. Tahinal, bulungan. Ang gulat ay pumuno sa bawat sulok. Ang tawa ni Richard ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Sinampan ni Margaret ang kanyang kamay sa mesang. Imuside. Ito ay dapat na isang cake. Ang ngisi ni Daniel ay nawala, pinalitan ng isang tingin ng hilaw na pag-iisip. Umupo si Claire ng nagyelo, ang kanyang mga labi ay naghiwalay, ang kanyang ngisi ay nawala. Ang pagkaunawa ay tumama sa kanya na parang isang kutsilyo. Ipinagtaksil niya si Emma para sa wala. Sa lahat ng oras na ito, ang tunay na kapangyarihan ay umupo ng tahimik sa tabi niya, nakatago sa simpleng paningin. Tumayo si Emma ng matangkad, ang kanyang boses ay kalmado, matatag, hindi natitinad. Richard Dawson, wala ka ng autoridad na pamunuan ang kumpanyang ito. Epektibo ka agad, inaalis kita bilang CEO. Sumabog ulit ang silid, ngunit pinatahimik ito ni Emma ng madali. Lumingon siya kay Dio. Ang iyong mga dalos na plano ay nagtatapos dito. Ang iyong mga bulong ay hindi nalalason sa mesang ito. Tinuyong ni Daniel ang kanyang pangma, ngunit wala siyang sinabi. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Margaret. Sa loob ng maraming taon, niloko mo ako. Ninamaliit mo ako. Tinawag mo akong hindi karapat, dapat, ngunit itinayo ko ang lupa na tinatayuan mo. Ang iyong boses ay walang bigat nito. Ang mukha ni Margaret ay pumilipit sa galit, ngunit walang salita ang lumabas. Sa wakas, lumingon si Emma kay Richard. Nakatayo siya ng matigas, nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang kayabangan ay nabasad. Emma. Sandali. Bulol niya. Maaari nating ayusin ito. Maaari tayo, hindi, sabi ni Emma ng matatag. Lumawak ang kanyang mga mata. Pakiusap, hindi ko alam. Kung alam ko lang, sana
Sana niluraan mo pa rin ako, putol niya. Ang kanyang boses ay pumuputol sa kanya na parang salamin. Niluraan mo ako sa harap ng mundo. Rayon, ibinabalik ko ang iyong nagalo, hindi sa laway, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. At ang katotohanan ay hindi nagpapatawad. Lumambot ang mga tuhod ni Richard. Ang kanyang kayabangan ay bumagsak sa ilalim ng bigat ng kanyang mga salita. Hinabot niya siya, ngunit umatras siya. Ang kanyang pagiging kalmado ay hindi matitinad. Nang boses ni Clara ay pumutok, desperado. Tema, pakiusang. Kilala mo ako. Palagi akong nasa tabi mo. Wala akong ibig sabihin. Ang mga mata ni Emma ay kumislap sa kanya. Ipinagtaksin mo ako sa katahimikan, Clary. Iyon ay mas masahol kaysa sa bukas na kalupitan. Ipinagpalit mo ang katapatan para sa mumo ng atensyon. At ngayon wala kang natira. Ang mukha ni Claire ay nagkawatak-watak. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang luha ay nanunuyo sa kanyang mga mata, ang silid ay nanatiling tahimik. Bawat shareholder ay nanonood kay Emma ng may pagkamangha. Kinuha niya ang kanyang mga dokumento ng kalmado. Inilalabas ang mga ito pabalik sa kanyang folder. Tapos na ang pulong. Mula sa sandaling ito, ang Dawson Enterprises ay pamumunuan ng may integridad, hindi kayabangan. Lalaki tayo, ngunit hindi pa dalos. Nagtatagumpay tayo, ngunit hindi sa gastos ng ating kaluluwa. Lumingon si Emma, naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay matatad, tuwid ang kanyang likod. Sa likod niya, bumagsak si Richard sa kanyang upuan, nasira. Umalis si Vanessa ng tahimik, ayaw lumubog kasama niya. Kumupo si Margaret sa nakamamanghang katahimikan. Ang kanyang kapangyarihan ay inalis. Nakatitig si Daniel sa mesa, ang kanyang mga plano ay nawasak. Nanatiling hindi gumagalaw si Clary, ang kanyang pagtataksil ay iwan sa kanya na basag at walang kabuluhan. Lumabas si Emma sa boardroom ng may dignidad. Hindi lang siya naipaghihiganti. Siya ay isilya lang ulit. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Ang integridad ay nagtatagan. At ang pagtataksil ay laging sumisina sa nagtataksil.